Sa mundong puno ng kapangyarihan at karangyaan, nakatagong isang madilim na lihim. Isang kasalanan ng nakaraan na ngayon naniningil na. Si Victoria, ang babaeng ipinanganak sa kasaganahan, ay ngayon ay nakakulong sa isang bangungot. Ang taong minsan niyang minahal, si Guillermo, ay bumalik hindi para magbigay ng pag-ibig, kundi para maghatid ng ganti. Ang Hacienda Robles, ang simbolo ng kapangyarihan ng pamilya ni Victoria, ay unti-unti nang ginigiba at kasabay nito ang pag-iba sa puso at pangarap ng dalaga. Sa pagitan ng pag-ibig at puot, magagawa pa kayang patawarin ang hindi mapapatawad o tuluyan nang lamunin ng trahedya ang lahat ng kanilang pinanghawakan? Halina at simulan na natin. Victoria POV. Nang mapansin kong tapos na si Guillermo na makipag-usap at naglalakad na ito papasok ng mansyon, muli akong bumalik sa kama, nahiga at nagtalukbong ng kumot at tumalikod ng higa patalikod sa pintuan habang abot-abot ang kaba sa puso ko. Sa totoo lang, hindi excitement ang nararamdaman ko ngayon para kay Guillermo. Takot na't baka ulitin na naman ito ang ginawa nito sa akin kagabi. Tama ang inaalala ko. Halos 5 minuto na ako nakahiga dito sa kama nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng aking silid. Naamoy kong familiar na amoy ni Guillermo, kaya naman kaagad ako nakaramdam ng panganib. Halos marinig ko na rin ang malakas na pagtibok ng puso ko dahil sa katahimikang bumabalot sa buong paligid ng kwarto. God, please help me. Hipuin niyo po sana ang puso ni Guillermo na sana wag na muna. Please, baka hindi ko nakakayanin kung pipilitin niya na naman ako na angkinin. Mahina akong bulong sa aking sarili. Victoria, alam kong gising ka. Narinig kong wika nito kaya naman hindi ko mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Feeling ko pinagpapawisan na din ako ng malapot dahil ang takot na nararamdaman ko kanina lang ay mas dumoble pa yata. Lalo nang banggitin itong pangalan ko. Senyorita Victoria, muling itong tawag sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang pilit na bumangon mula sa pagkakahiga sa kama pero natigil din nang marinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Sino yan? Pasigaw na tanong ni Guillermo. Nagpasya na akong tuluyang maupo sa kama habang hinintay kong sumagot ang kusinamang nasa labas ng gilid. Sir Guillermo, si Manang Rosie to. Ihahatid ko lang sana ang gatas at gamot na dapat inumin ni Senyorita Victoria ngayong gabi. Narinig kong sagot ni Yaya Rosie mula sa labas ng pintuan. Kaagad naman ako nakahinga ng maluwag, akmang bababasa na ako ng kama nang pukulin ako ng masamang tingin ni Guillermo. Stay, don't move. Hindi ba't masamang pakaramdam mo? Seryosong wika nito sa akin. Napahinto naman ako habang abot-abot ang kaba ng puso ko. Pumasok ka Manang Rosie, wika ni Guillermo kaya naman ilang saglit dang nakita ko na si Manang Rosie na naglalakad palapit sa akin. Hawak nitong isang baso ng gatas at isang baso ng tubig na nakalapag sa food trays. Sir, salamat. May sakit pa sa Senyorita Victoria at baka kapag hindi masunod ang dosage ng pag-inom ng gamot, baka mas lalong lumala ang sakit niya at medyo matagal siyang gumaling, ani ni Yaya Rosie. Napansin kong napataas ang kabilang sulok ng labi ni Guillermo. Ilang saglit din siyang tumitig sa akin bago naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Kung ganon, bantayan mo yung alaga mo. Buong magdamag manang, baka kung ano pang mangyari dyan at ako pang masisisi. Seryosang bigkas ito at pagkatapos noon, tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Kaagad naman ako nakahinga ng maluwag. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay kusa nang dumaling mula sa aking mga mata patungo sa aking pisngi. Yaya, salamat. Salamat dahil dumating ka. Mahinang boses na wika ko. Senyorita Victoria, sabihin mo sa akin, nag-uumpisa na naman ba siyang gawan ka ng masama? Ha? Halatang matinding pag-aalala sa boses na tanong nito sa akin. Pero kaagad din naman akong umiling. Hindi ko alam pero makasama siya ng matagal dito sa loob ng kwarto ay para bang isang malaking kalbaryo na sa akin. Natatakot na ako sa kanya, Yaya. Natatakot na ako kay Guillermo. Umiiyak kong wika. Kaagad namang naupo si Yaya Rosie sa tabi ko. Kinabig ako nito at mahigpit na niyakap. Magpakatatag ka, senyorita. Magpakatatag ka. Sa panahon ngayon wala kang ibang makakapitan kundi ang sarili mo lang. Hindi ka dapat magpadala sa takot na nararamdaman mo. May awa ang Diyos. Seryosong sabit nito, lalo naman ako napahagulhol ng iyak. Oo, totoo palagi ako naririnig na may awa ang Diyos.
Pero sa mga nangyayari ngayon sa akin, gusto kong questionin ng Diyos. Kung deserve ko ba talaga ang kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon? Deserve ko ba talaga na sa bawat oras at minutong nagdaan, puro takot ang nararamdaman ng puso ko? Kung tutuusin, hindi naman ako masamang tao eh. Totoong minahal ko si Guillermo, kaya lang may mga pangyayaring hindi talaga namin hawak ang mga bagay-bagay kahit nalabag man yun sa kalooban ko. Hindi ko ginustong ipapatay ni Papa ang mga magulang ni Guillermo. Nagluksa din ako noong mga panahon na yon at hanggang ngayon dala ko pa rin sa konsensya kong lahat-lahat. Bakit ba hindi ko napigilan sila Papa noong mga panahon na yon? Bakit ba hinayaan kong parusahan ni Papa si Guillermo kasamang mga magulang nito? At ngayon heto ako, nagdurusa dahil sa ganti ni Guillermo na hindi naman dapat lalo na't hindi ko naman ginusto ang nangyari eh. Hindi ko talaga ginusto yon. Sinamahan ako ni Manang dito sa loob ng kwarto hanggang sa makatulog ako. Kahit papano nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na bumalik si Guillermo dito. Sa silid at ibig sabihin kahit papano nakatulog ako ng mahimbing. Kaya lang pagkagising ko kinabukasan, ang malakas na tunog ng mga makina sa labas ang una ko narinig. Dali-dali ako napabangon at dumungaw sa bintana at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa pagkagulat nang bumungad sa paningin kong malalaking traktura na nakita ko kagabi na nag-ooperate at binubungkal nito ang buong paligid ng mansyon. Anong ibig nitong sabihin? God, ano ba to? Gusto bang sirain ni Guillermo ang mansyon? Mahina kong sambit. Mabilis akong pumihit at takmang lalabas na sana sa pintuan ng silid nang bigla namang bumukasyon at pumasok ang hinihingal na si Yaya Rosie. Senyorita Victoria, mabuti naman at gising ka na. Halika, sumama ka sa akin. Ang papa mo. Wika nito kaya naman kaagad ako nakaramdam ng kaba. Si Papa, Yaya, bakit ano nangyari kay Papa? Seryosong tanong ko dito. Naririnig kong malakas na ingay sa labas pero wala na doon ang atensyon ko. Nasa mukha na ni Yaya Rosie na noon ay nakikita ko na ang takot. Ang papa mo nasa labas. Pilit niyang pinipigilan ang mga taong nagtatrabaho sa labas at ang mga taong sumisira sa buong paligid ng mansyon. Sagot nito sa akin kaya walang pagdadalawang isip na halos takbuhin ko ng palabas ng kwarto. Hindi ko na ininda pa ang pananakot ng buo kong katawan. Basta ang gusto ko lang ngayon ay ang malapitan si Papa at tingnan ko anong nangyayari dito. Kaagad namang napasunod sa akin si Yaya pero bago pa ako makarating ng hagdan, bumangga na ako sa isang malaking bulto. Halos tumilapon ako kung hindi ito naging maagap na hawakan ako sa aking bewang. Easy senyorita. Narinig kong wika ng isang familiar na boses. Nagtaas ako ng paningin at gano'n na lang ang takot ko nang bumungad sa akin ang nakangising mukha ni Guillermo. Guillermo, anong nangyayari sa labas? Mahinang tanong ko at parang napapasa na kaagad na lumayo dito. Under renovation ng labas. Nakalimutan mo bang sinabi ko sa'yo noong nakarang araw? Gusto ko nang burahin ang Hacienda Robles at papalitan ko yun ng pangalan. Magiging hacienda ng buong lupain ng dating pag-aari niyo, senyorita. Nakangising bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan ng maikuyom ang kamao. Ano? Si Papa. Si Papa, hindi siya papayag. Masasaktan si Papa. Seryosong bigkas ko. Nagpapatawa ka ba, Senyorita Victoria? Anong pakialam ko sa mararamdaman ng ama mo? Hindi pa ba kayo grateful na pinayagan ko kayong tumira dito sa hacienda ko? Nakangisi nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ng mapailing at walang sabi-sabing mabilis akong tumakbo pababa ng hagdan. Bago ako nakababa, narinig ko pang malakas at nakakilabot na pagtawa ni Guillermo. Pagkalabas ko ng mansyon, kaagad na sumalubong sa paningin ko ang sirang kapaligiran. Ang dating maganda at maayos na bakuran at garden ng mansyon, ngayon ay sirang-sira na. Pati ang fountain na matagal nang hindi gumagana, gumuho na din at ang malawak na swimming pool sira na din. Kaagad ko nilibot ang paningin sa buong paligid. Hinanap kong presensya ni Yaya Rosie pero wala ito, kaya naman tuluyan na akong lumabas. Diretso ako sa sirang gate na sira na din at sa mismong labas ng gate. Biglang lumakas ang pagkabog ng dibdib ko nang mapansin kong mga umpukan ng mga tao. Parang biglang naging slow motion ng sumunod na sandali. Sinalubong ako ng isa sa mga taong hindi ko kilala at tinuro nitong umpukan ng mga tao. May namatay na matanda. Iniharang niyang katawan niya sa tumatakbong bulldozer truck. Kaya nabangga siya. Wika nito sa akin. Pakiramdam ko biglang nalaki ang ulo ko, lalo na't narinig ko ng malakas na pagpalahaw ng iyak ni Yaya Rosie. Don Chedoro! Senyorita Victoria! Magmadali ka! Ang ama mo! Ang ama mo! Parang biglang nanginig ang tuhod ko.
ni hindi ko naalintan ng mga taong nakatingin sa akin at diretso lang ang aking hakbang patungo sa isang lalaking nakahandusay sa lupa. Duguan at halatang nag-aagaw buhay. Papa? Papa! Umiiyak kong bigkas. Pagkalapit ko, napansin kong malungkot at kawalang pag-asa na titig sa akin ng aking sariling ama. Victoria, anak ko. Mahina nitong sambit. Isang malakas na iyak ang kumawala sa lalamunan ko, kasabay ng pagluhod ko at paghahawak sa kamay nito. Papa, ano nangyari? Paano nangyari sa'yo to? Umiiyak kong sambit. Anak, patawad ko kung nagkaroon ka ng isang inutil na ama. Patawad kung nadamay ka sa galit. Yun ito. Habol ang paghinga na wika. Kaagad naman akong umiling, hindi ko kayang marinig ang mga katagang yun. Ang pautal-utal na boses ni Papa ay parang isang matalim na punyal na lalong sumugat sa puso ko. Hindi, Papa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na kailan, kahit na anong mangyari, kahit na ikaw pa pinakamasamang ama, hindi ako magagalit sa'yo. Victoria, anak ko, salamat dahil natupad ang pangarap ko dito na malagutan ng hininga sa lupain natin. Mahal na mahal kita, anak ko. Halos pabalong nitong wika, kasabay ng huling patak ng luha sa mga mata nito. Ilang saglit lang ang kamay nitong hawak ko'y bigla ng kusa na lang nawala ng puwersa ang dati nitong mahinang boses. Ay biglang naglaho habang nakadilat pa rin ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Hindi, Papa! Malakas kong hiyaw kasabay ng mahigpit kong pagyakap dito. Kaya lang, kahit na anong pagtangis ko pa, wala na talaga. Wala nang palatandaan ng buhay na ibig sabihin ay tuluyan na akong iniwan ng taong naging kakampi ko simula noong isilang ako dito sa mundong ibabaw. Papa, wag mo akong iiwan. Wag mo akong iiwan, Papa. Makailang ulit kong bigkas habang nakayakap pa rin ako sa walang buhay nitong katawan. Pakiramdam kong mababaliw na yata ako. Hindi ko to kaya. Hindi ko kaya. Senyorita, tama na. Tama na yan. Wala nang papamot siguro. Kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na hanggang dito na lang ang buhay niya. Narinig kong wika ni Yaya Rosie sa akin. Pinilit din ako nitong hilahin paalis pero naging matigas ako. Ayaw kong bumitaw sa pagkakayakap kay Papa. Gusto ko pa itong makasama sa huling sandali. Papa, hindi man lang tayo nagkausap ng maayos bago mo ko iniwan. Bakit kailangang mangyari to? Bakit? Halos pasigaw kong bigkas. Gusto kong sisihin ang sarili ko sa mga nangyari. Pero mas gusto kong sisihin ang bulldozer na bumundol kay Papa. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at tinitigan ng nasabing nambuhalang sasakyan. Nakatigil tumalapit lang din kung nasaan nakahandusay si Papa. Pinatay niya siya! Pinatay niyong ama ko! Galit kong sigaw at pagkatapos nun, walang sabi-sabing bumitaw ako sa pagkakayakap kay Papa. Tumayo ako't naglakad palapit sa bulldozer at kinalampag ang bumper nito. Nagmumukha man akong tanga sa ginagawa kong ito pero sino nga bang nasa likod ng pagkamatay ni Papa? Ang bulldozer? Ang driver nito? O si Guillermo? Tama, baka si Guillermo. Galit si Guillermo sa amin at baka sinadya nitong ipabundol si Papa para makaganti na ito sa pagkamatay ng mga magulang nito. Ilang pagkalampag pa sa higanting bulldozer ang ginawa ko hanggang sa makaramdam ako ng pagod. Para ako nauupos na kandila na naupo sa putikan habang patuloy sa pagpatakang luha sa aking mga mata. Senyorita, dumating na mga tao mag-aayos ng bangkay ng ama mo. Wika ni Yaya sa akin. Sa narinig kong yun, muli ako napatayo at nang mapatingin ako sa bangkay ni Papa, ganun na lang ang galit ko nang makita kong nilalagay na yun sa parang isang higaan. Hindi, wag! Huwag niyong kunin ang Papa ko! Nag-hysterical kong sigaw at bago pa ako nakalapit, isang matipunong bisig ang humawak sa akin nang magangat ako ng tingin. Sumalubong sa paningin kong seryoso mukha ni Guillermo. Victoria, enough! Wala ka nang magagawa pa.
Wala na siya. Patay na siya. Malakas ang boses na wika nito na halos umeko sa pandinig ko. Galit ko naman tong tinitigan. Umiling ako ng makailang ulit at malakas na pumiglas mula sa pagkakahawak nito. Bitawan mo ko! Saan nila dadali ng ama ko? Ha, Guillermo? Bitawan mo, sabi ako eh! Galit kong sigaw pero parang wala tong narinig. Malakas ito at halos walang panama ditong patuloy kong pagpupumiglas. Ano ba, Victoria? Tumigil ka na! Kahit na anong gawin mo, wala ka nang magagawa pa. Patay na siya! Patay na si Don Teodoro! Galit itong sigaw sa akin. Napatigil naman ako, tumitig ang nalilisik kong mga mata bago ako mapaklang tumawa. Oo, alam ko patay na siya. Ngayon, Guillermo, masaya ka na ba? Ha? Masaya ka na bang makitang patay na siya? Ha? Galit kong sigaw dito. Napansin kong saglitong natigilan. Halos magdikit ang kilay dito at halata din nagpipigil to sa galit. Lapas tangan. Narinig kong mahina nitong sambit. Lapas tangan? Bakit? Gusto mo ulit akong parusahan? Hala, sige na! Gawin mo na! Gawin mo na or kung gusto mo patayin mo na din ako para matapos na itong paghihiganti mo. Bilisan mo, Guillermo! Patayin mo ako! Patayin mo na rin ako ngayon din! Halos lumabas ng litid sa leeg ko dahil sa malakas kong pagsigaw. Sa matinding bugso ng damdamin ko at sa matinding emosyon na nararamdaman ko. Sunod kong naramdaman na bigla na lang pag-ikot ng paningin ko at hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Basta bago magdilim ang lahat sa akin, narinig ko pang nag-aalalang boses ni Guillermo na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Muli ako nagising na nakahiga na ulit ako dito sa loob ng kwarto. Dali-dali akong bumangon nang maalala ko si Papa pero muli din ako napahiga na maramdaman kong panghihina ng aking katawan. Papa! Si Papa! Malakas kong bigkas. Mula sa may bintana ng kwarto naglakad palapit sa akin ang taong naging dahilan kung bakit naghihirap ang kalooban ko ngayon. Si Guillermo. Guillermo, si Papa. Nasaan siya? Kumustang Papa ko? Umiiyak ang tanong dito. Pinilit kong bumangon ng kama sa kabila ng matindi ko panghihina. Mahina pang katawan mo. Halos 24 oras ka ding tulog kaya naman hindi mo na siya makikita ulit. Seryosong wika nito sa akin. Anong ibig mo sabihin, Guillermo? Nasaan siya? Nasaan ang Papa ko? Anong ginawa mo sa kanya? Umiiyak kong tanong dito. Patay na siya. Patay ng ama mo. Ano pa bang gagawin namin sa katawan niya kung hindi ang ilibing? Galit itong sagot sa akin. Para namang isang bomba yon na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwala habang tuloy-tuloy pa rin ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Isang masakit na katotohanan ang ating nasaksihan sa buhay ni Victoria. Isang trahedyang nagpapalaala sa atin na ang puot kapag hinayaang lumaki ay walang pinipiling biktima. Nakita natin kung gaano gumuho ang mundo ni Victoria. Hindi lang dahil sa mga trakturang sumisira sa kanyang tahanan, kundi dahil sa pagkawasak ng mismong puso niya. Nawalan siya ng ama, nawalan siya ng dangal at napapalibutan siya ng taong tanging hangad ay ang kanyang pagdurusa. Pero mga kaibigan, hetong aral na dapat nating baunin. Ang paghihiganti ay isang apoy na kahit na anong pilit mong gamitin para tupukin ng kaaway, ikaw at ikaw pa rin ang maunang maabo. Si Guillermo sa kanyang pagnanais na maningil ay unti-unti na ring nawawalang kanyang pagkatao at si Victoria sa gitna ng kanyang paghihirap ay biktima ng kasalanang hindi naman siyang gumawa. Sa huli ang tanong na naiiwan sa atin ay ito, hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong siklo ng sakit? May puwang pa ba ang pagpapatawad o tuluyan na ngang lalamunin na nakaraan ang kanilang kinabukasan? Salamat sa pakikinig sa madilim na bahaging ito ng kwento. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin sa comment section. Hanggang sa susunod na kabanata.